Ka-Express, inihayag na ni Coach Norman Black ang pinakahuling lineup para sa 2025 Southeast Asian Games ng Gilas Pilipinas sa isang panayam at idinagdag niya sa roster sina Ferdo Ravena, Kimani Ladi at Mike Phillips at magiging total na 11 players habang isang posisyon pa ang bakante. At ayon kay Coach Black, naghanap pa sila ng big man para kumpletuhin ang lineup at buksan ang posibilidad na tawagin si Jamie Malonzo na kamakailan ay na-release sa kanyang Japan B-League team. Linaw pa ni Coach Black na ang pagpili ng roster ay base sa passport-only rule na ipinasa sa kanila ng host country. So, ibig sabihin, ang mga player na may valid Filipino passport ay pwedeng sumali. Pero inamin din niya na may posibleng pagbabago kung ipapatupad ang FIBA eligibility rules at kung mangyayari ito, 5 players ang kailangang tanggalin sa kasalukuyang pool. Kasama rin sa konsiderasyon si Greg Slaughter para sa posisyon ng big man kung kakailanganin. Dinala ang mga veterans tulad ni Remy Martin, Justin Brownlee, Ange Kwame, Bobby Ray Parks Jr. at Matthew Wright at ang mga bagong mukha gaya ni Ferdo Ravena, Ladi at Phillips na nagpapakita ng kombinasyon ng karanasan at energy sa lineup. At sa ganitong setup, ang tanong ng marami, mas malakas na ba ito kaysa squad ni Coach Tim Cone na karaniwang ginagamit sa FIBA windows? Well, kung susuriin ang argumento na ito, oo, dahil mas maraming passport-only players at walang limitasyon ng naturalized quota sa SEA Games. May kalayaang pumili ang Gilas ng mas malaking pool ng players, pero dahil ang SEA Games ay hindi naka-calendar bilang FIBA event, maraming overseas at liga-based players ang maaring hindi ma-release ng kanilang clubs. Kaya hindi pa rin ganap ang elite status ng squad. At mahalagang tandaan, ang Gilas na ito ay walang direktang pagkakakilanlan gamit ang senior squad ni Coach Tim Cone, pero ito ay isang malakas at balanseng katawan na may malinaw na misyon, gold medal sa SEA Games. Ang isang posisyon lang ang nakabitin at iyon ay ang final big man spot. So sino kaya ang makukuha? QMB, Junmar Fajardo, Carl Tamayo, o si Greg Slaughter? So abangan ka-Express. Buong bansa ang napawaw matapos kumpirmahin ni Coach Norman Black ang official Gilas Pilipinas lineup para sa 2025 Southeast Asian Games. Sa isang panayam, sinabi ni Coach Black ang buong roster na binubuo ng mga kilalang pangalan sa international at local basketball scene. Kasama rito ang mga bagong dagok na sina Ferdo Ravena, Kimani Ladi at Mike Phillips na kumompleto sa 11 players ng Gilas pool. At may natitira pang isang bakanting slot at ayon kay Coach Black, hinahanap pa nila ang tamang big man na babagay sa sistema ng kupunan. Isa sa mga pinag-iisipan niyang idagdag ay si Jamie Malonzo na kasalukuyang free agent matapos ma-release ito mula sa kanyang Japan B-League team. Bukod dito, aminado si Coach Black na tinitingnan din nila si Greg Slaughter bilang posibleng dagdag sa frontline kung sakaling maipatupad ang FIBA eligibility rules. Nilinaw din ni Coach Black na ang team na ito ay binuo base sa passport-only rule alinsunod sa patakaran ng host country para sa SEA Games. So, ibig sabihin, lahat ng manlalaro ay may valid Filipino passport kahit hindi sila lumaki o naglaro sa Pilipinas. Gayunpaman, nag-aantay pa rin ang Gilas management ng final confirmation kung FIBA-based eligibility ang gagamitin sa torneo dahil kung oo, 5 sa mga kasalukuyang players ang maaring maalis sa listahan. At narito ang kumpirmadong lineup ni Coach Norman Black para sa SEA Games 2025. Remy Martin, Justin Brownlee, Ange Kwame, Bobby Ray Parks Jr., Matthew Wright, Ferdo Ravena, Jason Bickman, Dave Aldefonso, VJ Pre, Mike Phillips, at Kimani Ladi. Isang matatag na kombinasyon ng Gilas veterans at bagong henerasyon, perfect blend ng karanasan, athleticism at international exposure. Sa ganitong lineup, muling nabuhay ang tanong ng mga fans, mas malakas nga ba ang Gilas para sa SEA Games ni Coach Norman Black kumpara sa Gilas ni Coach Tim Cone squad? Well, kung susuriin, may punto ang tanong ng mga fans dahil kahit passport-only rule, sulit at well-balanced ang lineup na binuo ni Coach Norman Black. Sa backcourt pa lang, andyan si Remy Martin at Jason Bickman, parehong kilala sa kanilang playmaking at clutch performance. Si Remy ay may explosiveness at pang-international, habang si Jason ay maestro sa ball distribution. Sa wing positions naman,
hindi matatawaran ang kombinasyon ni na Bobby Ray Parks Jr., Matthew Wright at Freddie Ravena, all-around scorers na kayang bumantay sa parehong guard at forward positions. At pagdating sa frontcourt, may backbone na agad na sina Ange Crame at Mike Phillips, parehong may taas at energy na pang-rebounding at rim protection. Dagdagan pa ng hustle ni VJ Pre at athleticism ni Kimani Laddy. At makikita mo kahit SEA Games rooster ito, kaya nito makipagsabayan sa mga mas malalakas na kupunan ng rehiyon tulad ng Thailand at Indonesia. At si Justin Brownlee bilang naturalized player ay magsisilbing puso ng team, ang emotional leader at go-to scorer sa crunch time. Ang pinakamalaking twist ngayon ay kung paano maapektuhan ng eligibility classification ang lineup. Kapag pinairal ang FIBA rule, ibig sabihin ay isa lang ang pwedeng naturalized player at kailangang may Filipino lineage ang iba. So kung ganun, posibleng matanggal sina Remy Martin o Kimani Laddy, depende sa dokumento at eligibility status nila. At ayon kay Coach Black, we'll adjust if needed, but right now, we're preparing this team as if the passport rule stays. Sa kabila ng mga uncertainty, kapansin-pansin ang kumpiyansa ng koponan, maraming fans ang nagsasabing, mas buo ito kaysa nakaraang SEA Games team. Ang ilan naman ay naniniwalang kung maganda ang chemistry, kaya nitong tapatan pati gilas ni Coach Tim Cone. Hindi sa pangalan, kundi sa hunger at pride na dala ng mga batang players. Ngayon, isang malaking tanong ang nakabitin, sino ang final piece? Ayon sa mga insiders, 3 pangalan ang nasa radar, depende kung sino ang available at eligible sa schedule. At kung makabalik si Kai bago matapos ang taon, posible rin siyang isama bilang wildcard sa final window ng preparation. Well, sa madaling salita, ibang klase ang niluluto ni Coach Norman Black, isang SEA Games gilas na hindi lang developmental, kundi panlaban talaga sa buong Asia. At habang papalapit ang SEA Games 2025, malinaw na may bagong direksyon ang programa ni Coach Black. Hindi lang basta padala ng lineup, kundi pagbuo ng core na may tunay na chemistry at character. Sa mga nagdaang edition, laging issue ang player availability at eligibility, pero ngayong taon, mas maaga ang preparasyon, mas malinaw ang plano. At ayon sa mga sources, magsisimula na ang training camp sa unang linggo ng November, kasabay ng pagdating ng ilang Phil-foreign recruits tulad ni Remy Martin at Kimani Laddy. So kung titingnan, mas bata at mas mabilis ang build ng team kumpara sa mga nakaraang SEA Games squad. Wala man sina Kai Soto o Kevin Kimbao, ramdam mo pa rin ang Gilas identity, high energy, disciplined defense at unselfish offense. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.